top 5 likes and dislikes dito sa 700 CLX Sport. So bago ko i-tackle yung unang like, konting background lang dito sa motor. So according to CF Moto USA, ang horsepower nitong 700 CLX Sport ay 74 horsepower. Tapos ang torque niya is 68 Nm or foot-pounds of torque. So medyo torque din talaga siya. Pero yung top speed niya hindi ganun kataas compare sa ibang bikes. Sa power niya, medyo may compare siya sa MT-07 kung magbe-base lang tayo sa spec sheet. Though hindi ko pa natetest ride talaga yung MT-07 kung ganun, kung talagang same yung power delivery niya. Andito nga pala tayo sa Tanay Rizal or yung Marilaki Highway. Magbe-breakfast ride lang tayo kasama yung isang tropa natin. So ayun na nga, ang first like ko dito sa motor ay yung steel braided hose. Yan. So yung steel braided hose, yun yung dinadaluyan ng brake fluid papunta sa brake calipers. So kaya like ko yun kasi usually sa mga gantong bikes na medyo middleweight, hindi pa ganun, kumbaga rubber lang yung brake hose. Ito steel braided na. So ang good thing dun, mas matagal siya, tapos mas maganda na rin tignan. Siyempre kung matagal siya, hindi ka basta-basta magpapalit, makakatipid ka na rin kahit papano. Yun din yung ginagamit ng mga premium bikes o race bikes na talagang medyo high-end na. And then ang second like is yung Brembo braking system. So yung braking system na ito naka Brembo, ano yun? Ano yung caliper? Nakalimutan ko yung tawag eh. Stylema, yun. Brembo Stylema calipers. Tapos brake lever naman, naka Brembo master cylinder na rin siya. So premium braking system to kasi ano to eh, ginagamit na to ng medyo mga high-end bikes like mga Triumph, Ducati. So ito, nandito na kaagad sa middleweight na category. Tapos CF Moto pa, kalain mo yun. And then yung third like, syempre yung looks. Ang looks niya is Neo Retro Cafe Racer. So retro, kumbaga yung lumang Cafe Racer, ginawa ng modern twist. And then yung Neo, yun yung parang medyo futuristic. So naging mix siya ng Neo Retro. Fourth like ko is yung cruise control. Dahil pumipitik dito nagbalikan na sila. And then yung fifth like ko, torque siya. Tulad ng sabi ko, 68 Nm of torque. So medyo comparable siya sa MT-07. Mas gusto ko sa yung torque kasi yung sa high speed eh. Kaya okay na siya. Ito yung first big bike ko, kaya masaya na ako. So far hindi pa naman ako nagsasawa sa kanya. 3 years na siya sa akin. Tapos weekend bike lang siya mostly. Daming sasakyan ngayon parang di Friday umaga. May truck. Ano ba ito? Nasiraan. Uy, gago, matros ako. Pangat nga pala to. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't
I made a Sarap. bitch swing home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, Alright. Doon naman tayo sa top 5 dislikes ko. Eto, maaaring deal breaker na to para sa mga gustong bumili netong Neo Retro Cafe Racer ng CF Moto. Number 1. Yung gear indicator. Eto, nandito. Kung anong gear nakalagay yung gear mo. Kung 1, 2, 3, 4, 5 or 6. So, tama naman yung mismong gear, pero yung naka-indicate dito sa dash, mali. Kumbaga, nag-iiba-iba siya, nagpa-fluctuate. Kahit naka-gear 3 ako, minsan nagto-2 siya, 4, 5, kahit naka-stay lang ako sa 3. So, yun yung number 1 dislike ko at common issue ng CLX lineup. So mapa CLX Heritage yan, CLX Sport, not sure lang sa Adventure, pero yun yung common issue talaga nila. So yun yung number 1 issue ko talaga dun. Second, yung error code. So nakakailang siya since nga na nagpa-fluctuate yung gear na naka-indicate. Teka. Yan. Focus lang sa banking. So since nagpa-fluctuate yung yung naka-indicate sa dash, pag pinapatay ko yung motor, lumalabas yung error code para dun sa gear indicator. So yun talaga yung common issue, kambal siya. So bukod sa nagpa-fluctuate, merong error code na lumalabas. Tapos hindi naman talaga siya error kasi nagagamit ko naman yung gear ko ng tama. And then third dislike. So ang third dislike ko naman is yung cruise control. Hindi ko siya nagagamit kasi sa cruise control, pag nag-throttle ka, mawawala. Pag nag-brake ka, mawawala yung nakaset na cruise control. And then pag nag-shift ka rin ng gear, mawawala yung cruise control na sinet mo. Kunwari tumatakbo ka ng 80, tapos naka third gear, tapos nag-shift ka, mawawala yung cruise control. So bakit ko siya naging dislike? Dahil dun sa error code. Since nagpa-fluctuate yung gear indicator, akala niya nag-shift ako kahit hindi naman ako nag-shift. So bali wala yung cruise control. Nagkadamay-damay na. Bad trip, diba? Ayun, yun na yung masasabi ko dun sa top 3 dislikes ko. Talagang deal breaker na siya eh, lalo na sa iba. Eh ngayon, ako kasi medyo natutunan ko na siyang mahalin. Kahit hindi siya perfect. Wala namang perfect bike eh. Fourth part na dislike ko, fourth dislike, is yung 180 degree crank. So kung may alam ka sa mga engine ng motorcycle, ang isa sa popular na degree crank sa mga parallel twin is yung 270 degree crank. So maganda tunog nun. Popular yon sa Triumph, KTM, tsaka marami pang bikes.
So ngayon, ba't ko siya naging dislike yung 180 degree crank? Meron naman ding mga motor na naka 180 degree. So kaya ako siya naging dislike kasi ngayon yung lineup ng CF Moto, yung mga 450 SR, 450 NK, naka 270 degree crank na. So parang sayang naman yung Triumph, yung mga classic ano nila or retro motorcycles, naka 270 degree crank. Ang ganda ng tunog. Parang sayang naman na hindi pa nila ginawa dito. Mas gaganda pa sana lalo yung tunog. At the same time, mas tatangkilikin yung motor nila. Itong lineup ng retro motorcycles ng CF Moto. What is my fifth dislike? Yung stock tire. Nung una, okay naman siya. Kumbaga, saktong-sakto lang. Kasi CLX Heritage yun ah. Tapos parang after 3K or 5K, medyo nararamdaman ko na yung hindi niya pagka-okay. Tapos nung nag-switch naman ako sa Michelin Road 6, sobrang layo nung pinagkaiba, night and day. Sobrang kapit nung Road 6, kahit basa ng konti, makapit pa siya. Kaya doon ko napagtanto na parang tipid yung gulong na ginamit na stock. Kaya yun yung fifth dislike ko. So yun yung top 5 likes and dislikes ko. Meron pala akong mga honorable mention. Isa doon yung side mirrors. So yung side mirrors nito, it comes sa stock. Hindi ko na siya kailangan palitan. Gustong gusto ko siya kasi bilog, classic, tapos naka bar end na. Ay gago, madulas yung ano, yung white strip, so mabuhangin. Dumulas ako eh. Malapit na ba? Shit! Gago puta. Walang signal. Tanginang yan. Thank you brakes. Thank you Brembo brakes. Yung pa naman yung content ko ngayon. Yung content ko ngayon ano eh, top 5 likes and dislikes eh. Isa sa likes ko yung Brembo eh. Tanginang laki nung dinosaur. Saan na yung trans na ito? Ito. Una ka, nakapasok ka na ba rito? Dinosaur. Pwede pala pumasok sa pot ng dinosaur.